18th Congress of the Philippines, may resolution yung mga senador introduced by Senators Drilon, Hontiveros, Pangilinan, and Recto disapprove the resolution. So ibig sabihin hindi man nangyari. So kung hindi nangyari in the previous Congress, 18th Congress, bakit gusto nilang ulitin? Dinisapprove ng leadership ng Congress, ng Senado pagkatapos pati ng court, it was not allowed by the court. Sigurado ba siya? Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Uncalled for daw. I don't know why he mentioned that. Hindi ko alam kung bakit. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Po, mga kababayan, anya Mr. Maravillas, ang topic natin. Ito yung pag-walk out ng mga senador. Ayan kasi, gusto ninyong brasuhin. Maraya pa yan, majority na yan. Mali man kasi po yung procedure. Gustong brasuhin kung pinag-usapan sana ng maayos. Pwede naman siguro. Kasi ang argumento ngayon, mga kababayan ng mga DDS, bakit niya double standard kayo? Ito, mga kababayan, yung sinasite nilang reason. Yung panahon ng pandemic, 18th Congress of the Philippines, may resolution yung mga senador introduced by Senators Drilon, Hontiveros, Pangilinan, and Recto, resolution to allow Senator Laila de Lima to participate in plenary sessions and committee hearings through teleconferencing, video teleconferencing, or other forms or remote or electronic communications. Sabi ng mga DDS, bakit niya masyadong may double standard? No, nag-introduce kayo ng ganong resolution kasi yung kaalyado ninyo na si dating Senador Laila de Lima nakakulong. Ngayon, bakit ayaw ninyo na yung wanted na honorable fugitive makapag-participate? May punto sila. Kaya lang, ito panahon ng pandemic kasi, and in fact, it was not allowed by the court. While gusto ng mga senators na mag-participate, the leadership of the Senate disapproved the resolution. So, ibig sabihin, hindi man nangyari. So, kung hindi nangyari in the previous Congress, 18th Congress, bakit gusto nilang ulitin? Dinisapprove ng leadership ng Congress, ng Senado, pagkatapos pati ng court, it was not allowed by the court. O, di ba? Yan ang punto, mga kababayan. It was not allowed. Ni-research ko, mga kababayan, legislative attempts during the sabi rito, when the COVID-19 pandemic forced the Senate to adopt a hybrid setup in 2020, de Lima decried her exclusion from joining this virtual session, describing it as a foul and unfair. In an attempt to silence her, her colleagues, including Senator Francis Pangilinan, filed motions and resolutions to allow her to participate in teleconference sessions. However, the presiding judge and Senate leadership maintained she could not participate remotely. The court ruled that detention is not a force majeure, and the Senate's online meeting rules were only meant for emergencies preventing senators from physically traveling, not for those incarcerated. So may precedence na, mga kababayan pala. So bakit pa gustong ulitin itong mga senador? So tama ito, mga kababayan, na sinabi ni na-offend si Jingo Estrada. Pakinggan po ninyo, mga kababayan, yung bangayan kahapon. Ito yung naging manifestation ni Erwin Tulfo sa gustong mangyari ni Marcoleta at ng majority senators. Wala, siguro napanood na ninyo. O, di ba? Mga kababayan, is that the reason why they have to have this inserted in Section 41C para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng SADA Ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President.
Madam President, my question is, why is the majority in such a hurry to tackle this motion? This allowing a senator for justifiable reasons to attend and participate in the session through teleconference, whereas in Rule 14, Section 41, under B, it says convene and hold a session through teleconference, video conference, or other reliable of remote or electronic means using appropriate information and communications technology system due to force majeure, Madam President, or the occurrence of a national emergency. I guess, Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency, Madam President? May punto siya, no? May punto, mga kababayan, si Erwin Tulfo. O, di ba? Kasi kaya yung mga sinasabi nitong majority senators at mga DDS na double standard, wala pong double standard. Yung minority, gustong sundin yung naging president, mga kababayan. It was not allowed during the 18th Congress. Tama, may nag-attempt, may resolusyon. Pero it was not allowed. It was disapproved. Kasi yung korte mismo, dinisallow si Laila de Lima. Kasi tama lang, mga kababayan, na bakit pa magpa-participate itong mga pugante tulad ni Bato de la Rosa? At itong mga sangkot, sinalaula na nila, mga kababayan, yung Senado. Nag-reorganize, di ba, tinake over. Kaya sabi ko sa inyo, importante na mag-change ng leadership. O kung hindi, isara na lang po yung Senado. Kasi mga inutil man ang nandiyan, puro mga pusakal, almost half. Yung mga nasa majority senators, puro may kaso. My question is, why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority, Madam Chair. Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why? Is that the reason why they have... So namumuro na po yung mga senador na may mga balita na naglilik na within the week or this weekend, lalabas na yung mga warrant of arrest. Kaya gusto nilang palitan yung Senate rules para makapag-participate pa rin kahit na nakakulong na yung mga senador. Ito mga members ng majority, sila yung may mga kaso. At lalo na po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Gusto pa rin makaboto. Si Bato de la Rosa gusto pang bumoto. So ito yung disenyo nila. Kaya may motion ito, mga kababayan, si Marcoleta. Kasi si Marcoleta kasama siya sa may kasong plunder. So while na nandun siya sa kulungan, gusto pa rin siya na makipagdebate. Mangyari sa kanya, the honorable prisoner. Bilangin natin para sigurado. Ang mga pwedeng makulong, si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Chis Escudero, si Marcoleta, pangapat. Sabi si Bongo, plunder din po. Then si Mark Villar, 6 na. Idagdag mo si Bato, 7. Ang matitira sa kanila, mga kababayan, 6 na lang yung matitira. Ay hindi, 5. Kasi undaran si Bato de la Rosa. Ang problema pa, mga kababayan, kung kaagad yung kaso laban sa 13 mga senador, majority senator, yung obstruction of justice, kasi tinago nila si, prinoteksyon na nila si Bato de la Rosa sa Senado. Ang kaso na ipafile sa kanila, obstruction of justice. Tama? Na ang penalty, mga kababayan, kulong ng 4 years to 6 years plus disqualification, perpetual. Ubos yung 13 mga udas. Kaya yung minority, hindi po mapayag na ganon ang mangyari. Nag-walk out sila po. Para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Is that the reason why they have to have this inserted, the Section 41C,
para makaboto po kung sino man yung makukulong dahil sa announcement ng sadang ombudsman na may lalabas na po ang warrant ng ilan sa mga kasama natin, Madam President. Mate. Ngayon, na-offend mga kababayan si Jingo Estrada. Pakinggan natin. Sigurado na ba siya? Sigurado ba siya? Sigurado na ba siya? Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? I think that that comment was uncalled for. Uncalled for daw. I don't know why he mentioned that hindi ko alam kung bakit Siyempre, may kontak. Journalist itong si journalist and administration senator. Ang mga journalist, kahit na hindi journalist, pag nandiyan ka sa posisyon, you will have inside information. Siyempre, may mga assets ka sa loob ng gobyerno. Di ba? Ako nga, nasa labas ng gobyerno, vlogger, may mga contacts tayo sa loob na nag-feed sa atin ng information. Si Erwin Tulfo, pang senador at journalist. Di ba, mga kababayan? So that is normal. And I think that is positive information. Itong sinasabi ni Erwin Tulfo, credible information. And that could be the reason mayroon din silang mga insider informants. Yun nga yung rason kung bakit sila nagmamadali, gustong brasuhin yung Senado. Mali na ganun kasi yung proseso. Kaya question po ni Ping Lacson, dapat niya muna nirefer sa Committee on Rules. Ang problema, because of the kudita na ginawa nila, dinisolve yung lahat ng mga committees. Nasa reorganization pa lang anya tayo. Hindi pa tayo i-elect kung sino yung chairman ng Senate Rules, Committee on Rules ng Senado. Wala pang mga member. So bakit anya natin pag-uusapan ito? So that is violative of our own rules. Tama si Ping Lacson. Ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, ipasa na. Unang-una niya, walang resolusyon. Gusto nilang gawin, through motion na lang. Hindi pumayag yung minority. Nung magpipilit, talagang gustong brasuhin. Nagpipilit si Alan Peter Cayetano. Ayan na, ang ginawa ng mga minority senators, umalis na lang. Nag-walk out sila. Ngayon, nagpipilit pa rin si Marcoleta. Talagang pakapala na po ng mukha. Familiar po sa Senate rules itong si minority leader. Sa tagal niya, mga kababayan, bilang Senate, siya longest serving Senate President of all the naging mga Senate President. Si Tito Sen ang pinakang. Kaya kung yung iba na miniminos po si Tito Sen, sa lahat po ng mga senador, siya yung pinaka-senior. Longest serving senator. Then longest serving Senate President. Not even yung mga pinakang matatalino. Itbulaga lang yan, ha. Huwag minosin si Tito Sen. Hindi abogado, pero English major yata itong si Tito Sen. Then matalino siya eh. Sabi ko sa inyo, yung mga komedyante, huwag minosin ninyo. Ang mga komedyante po, matalino, mataas yung IQ. Hindi man sila abogado, pero matalas ang kanilang pag-iisip. Kasi hindi ka magiging comedian kung wala kang mataas na IQ. Yung timing lang po ng pagko-comedy, pag walang timing pag-deliver mo ng dialogue mismo sa comedy, hindi mo mapapatawa yung mga tao. Mahirap ang pagiging komedyante po. Ituloy natin yung sinasabi ni Jinggoy na masama yung kanyang loob. Truth hurts. How he came to that conclusion? Pero offensive ba para sa Of course, very offensive. Sigurado na ba siya? Sigurado ba siya? Meron ba siyang contact sa taas o sa korte? Siyempre, mayroon. Hindi desperado si Erwin. Bakit naman magiging desperado si Erwin Tulfo? Napakaganda ng future sa politika ng mga Tulfo. At never, mga kababayan, na yung ating Pangulo nag-abuso ng poder. Walang abuse, mga kababayan. Kung itong mga senators, makakaso sila, kahit nga po si Martin Romualdez may binubuong kaso, gusto ninyong ipakita ko sa inyo. Walang pinipili po. Bala din siya mag-defend sa kanyang sarili. At si Martin hindi nagagalit sa kanyang pinsan. Di ba?
2 kaso. May hold departure order na rin sa kanya. 2 kaso versus Romualdez. Inihanda ng ombudsman. Mga kaso versus Romualdez. Sabi dito sa report ng News 5. Inihanda na ng Office of the Ombudsman ang pag-ain ng mga kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang dito ang money laundering case at ang grandest case of them all, the conspiracy to defraud the Treasury. We're being very careful about every premise that we make kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Kabilang si Romualdez sa mga dinadawit sa flood control scandal. Itinanggi naman ng kongresista ang mga aligasyon. Ano pa yung masasabi ninyo? Sasabihin ninyo, kasi niya pinsan o hindi ikakaso. Kakasuhan po. Sanay sila sa ganyan eh. Ngayon, bala naman si Martin, may abogado din siya, may spokesman. Pero ano niya tingin mo, Mr. Maravillas, magtagumpay ang kaso laban kay Martin Romualdez? Kung ako personal ninyong tatanungin, medyo malabo pagdating kay Martin Romualdez. Kasi unang-una, consistent tayo sa discussion natin, mga kababayan. Pag tiningnan mo doon, yung sa Bycam, walang pirma po si Martin. Pag sinabing may sabuatan, malabo na nakipagsabuatan si Martin Romualdez. Ang pag-approve ng budget, mga kababayan, ay maraming mga involved na mga tao. It so happens siya, Speaker of the House. Ang Speaker kasi po, mga kababayan, traditionally, hindi talaga siya kasama sa Bycam. Even the Senate President. Kaya lang nangyari sa 2025 budget, in-insert ni Senate President Chis Escudero yung sarili niya. Siya yung nakapirma doon. Ni sa meeting po, hindi nag-appear si Martin Romualdez. Kaya nga po, first case, test case ito. Tingin ko itong test case na to will fail. Walang money trail. Yung sinasabing delivery ng mga kwento-kwento lang po ito. Yun man lang, mga kababayan, kasi may kailangan pa akong gawin. Bukas naman po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Max Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.